Mga kapeptok, ngayon po ang topic natin ay ang tungkol dun sa pagtaas ng imported na bigas. Kasi lately, kabibili ko lang ng isang 25 kilos na ito ang consumption namin mga 2 to 3 weeks ng aming pamilya. So what happens here is that nakakagulat. Parang hindi ko na kaya yata na ito kailan to mahihinto yung pagtaas ng imported na bigas. Kasi yung lesser than the yung ganitong klaseng bigas, yung mga 40 and below, parang parang makakain mo siya pero hindi ka masaya. Alam mo 'yon? So pipili ka na talagang magiging masaya ka. So ngayon ang problema, paano masusustina ng isang ordinaryong pamilya ang ganitong klaseng pagtaas ng mga staple food, basic goods kagaya ng bigas. Nung base po sa mga data na galing sa DA, ang sa Department of Agriculture, meron pong inimport na 5,409,377 metric tons ng imported rice from nung January. So therefore, if you're going to be factoring in, kasyang-kasya yun i-supply sa atin ng isang buwan yung 5 metric tons and beyond, siguro mga 3 months parang inventory. Kaya lang yun nga yung presyo, dahil yung ibang inimport siguro by batches yan, dumating ganito ang presyo ng dollars natin, tapos yung isa dumating ganito, tumaas ng konti ang dollars hanggang sa nakompleto mas tumaas ng tumaas, parang gano'n yun, based on my simple analysis about the importation process. So ngayon, kasama na doon yung mga regular rice natin na nagkaroon ng 361,421.59 metric tons. So, but then, yan yung regular price, So, 5 million, 5.4 metric tons. Okay na po yun sana for about an inventory of 3 months. Now, yun yung parang nakalap natin, So, but then, ang problema nga doon po, paano parang pagkakasyahin? Lalo yung mga provincial rate hindi pa nare-resolve, di ba? Ibang usapin po yun. So, may mga ang sweldo ng taga Manila ganito. Ang mga taga probinsya mas mababa ng ganito. So therefore, paano mo pagkakasyahin ngayon ang pagtaas ng mga presyo, lalong-lalo ang ating basic necessity na bigas. Kayo po, paano kayo nakaka-cope up sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno na hindi somehow mapigilan ang pagtaas ng mga presyo, lalo ng mga imported na bigas? Ano po ang opinion ninyo? Nagkaroon ng announcement noong February 9 ang Department of Agriculture na ay may bagong lalabas na maximum SRP, maximum suggested retail price. So yun yung parang pinalabas nila na after ng NDA after verifying it sa market, sa valuation and so many more parang basis nila for them to be able to come up with the suggested maximum suggested retail price. So dati prior to that 43 per kilo lang ang maximum suggested retail price coming from the imported rice, ito sinasabi natin coming from the Department of Agriculture. Tapos ang reasonable prices range niya should be 46 hanggang 48 lang pesos per kilo. At dapat hindi siya lalagpas ng 50 pesos per kilo. Ito lately ang nabili ko, 'di ba? Parang 55 per kilos. So parang hindi niya nasunod kumbaga. Hindi ko maintindihan bakit all of a sudden lang ito yung pinalabas ng DA, that was February 9, yung kanilang announcement for the MSRP, we call it, so maximum suggested retail price. Yun, so yung kaninang sinabi ko sa inyong presyo, dapat hanggang doon lang, hanggang 50 lang per kilo ang maximum. Mag-uumpisa ng 46 pesos. Kaya lang, ito nga, wala akong nakita, puro 55. Ito huli. Parang wala akong nakitang, below than that. So, yun yung, so ito ay pinag-define din ng, sa bantay presyo, So, meron tayong ganung organisasyon na tinitingnan talaga ang mga consumer goods, lalo ang bigas, sa bantay presyo, lalo sa mga imported ones. So, nakita naman natin, sa pagdaan ng mga
araw, ay nagkakaroon talaga ng ano, no, paiba-ibang presyo. So, ngayon, ang imported rice natin ay naglalaro sa 50 hanggang 62 per kilo. Ako, nakakagulat, ano? Yun yung parang current price. Eh, paano na si Pedro, si Maria, na ang sweldo ganito lang? Eh, ako nga nahihirapan. Nahihirapan din kasi, I have to fend also for my family. So, ano yung nagiging parang factor, no? Para ito ay magkaroon ng ganung, price volatility. So, unang-una, kasi imported yan, di ba? So, ang importation actually is based on the dollars to peso, no, conversion. Alam naman natin ngayon na, ang Diyos ko, pabagsak ang peso natin. Kawawa po talaga ang ating peso, no? So, in terms of conversion to US dollars and to the peso, ngayon po, currently, meron, ang $1 is already 57.93. Well, sa mga pensyonadong dollars na natatanggap mula US and some other countries, advantage po 'yan. Pero paano na si Pedro, si Juan, no? Na factory worker, na construction worker. Paano na? Diyos ko, paano mo pagkakasyahin yung 57.93 per kilo? 'Di ba? Yun, so talagang we have to tighten our belt. Lalo tayo mga senior citizen, limited na rin ang ating income. You only rely dun sa tulong ng LGU kung meron man. In my case, wala akong nakukuha, no? Pero sa pension naman, awa ng Diyos and some other resources, meron naman po tayo. Pero paano ho yung iba na hindi natin kagaya na merong ibang extra pinagkukuhanan? So, yun po ang parang mahirap nating banggain sa ngayon at kaharapin, yung mga ganyang nangyayari. So, mga ka-pep talk, narinig ninyo, no, yung aking konting share, no? So, kung paano at ano ang nangyayari sa presyo ng ating commodity, no, kagaya ng sa bigas. Sana kung meron kayong komento po, I welcome it, no. So, for now, sa ating mga pep talks na dadating ay marami pa akong i-share patungkol sa lahat ng bagay, no, mula sa people, no. P stands for people, yung isa naman yung E is events. So yun, kung mga kaganapan, at yung isa po ay places, sa travel. So yun po. So it's a variety of human interest, travels and events, na ating i-discuss in the coming days. So yun po, subscribe, like and comment po. Thank you.